Ang bullying ay isa sa mga tinaguriang popular na karahasan na nangyayari sa paaralan. Bullying ay isa sa pinakamatandang sakit ng mapagpanggap nating lipunan. Halos karamihan sa atin ang nakararanas nito. Ang bullying ay isang uri ng pang-aapi. Ang bullying ay isang karahasan laban sa isang taong walang kalaban-laban. Para sa akin, ang bullying ay pagpapasakit sa isang tao. Bullying ay nakakababa sa kumpiyansa sa sarili. Bullies bring others down around them in order to try to bring themselves up, and that's because they feel insecure and inadequate. The best way to stop bullying is to stand up to the bully. Minsan ang bullying ay binawasak ang isang katauhan ng isang tao. Bullying is when someone tries to use words to hurt others intentionally. Bullying ay pang-aapi ng mga hinang tao, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na nag-bullying sa school. Bully dito, bully doon. Isa sa mga pinakalaganap na pangyayari sa ating lipunan noon at mapahanggang ngayon. Ito ay kadalasang hinihiya o di kaya'y pisikal na sinasaktan ang isang taong mahina sa harap ng karamihan. Napakaraming kabataang biktima nito. Walang pinipiling edad. Kahit sino ay pwedeng pagkisitahan. Tulad na rin na nangyari kay John Bone Cañada na patuloy na hinuhusgahan dahil sa kanyang kapansanan. Bullying when any man they push me, they pull my mouth, and I am outbalanced. But despite of that bullying, you may turn to positive way to me to achieve my dream and goal and in life. And now I am for the college taking a Bachelor of Arts major and I do believe that I will be achievement. Sa lipunan natin ngayon, maraming mga bagay ang di natin matukoy kung bakit natin ito ginagawa. Isa na rito ay ang mga ugaling masama at mga gawaing mapanakit sa kapwa. Lalo na sa paaralan na kung saan ang mga ugaling ito ay kadalasang nakikita at ginagawa ng mga estudyanteng mapang-asar, mapangloko at mapang-api sa iba. Sa Daniel R. Aguinaldo National High School, nakilala namin si Stephen Alf Camino o mas kilala sa tawag na B-Boy. Isang second-year student ng Section Bayabas na aminadong binubuli di umano ng mga kaklase. Palagi nila akong pinag-iinitan, tinutokso at inaaway araw-araw. At minsan nga naisip ko na umipat na lang ng school o kaya umito na lang sa pag-aaral. Isang matulungin at masiglang bata itong si Stephen. Masipag sa pag-aaral at higit sa lahat, mapagmahal siya sa kanyang pamilya.
Gayunpaman ay paulit-ulit pa rin siyang binubuli ng mga kaklase niya. At parang hindi kompleto ang araw nila kung hindi siya inaasar at inaaway sa school. Ang buong akala ni Stephen ay magiging masaya ang karanasan niya dito. Katulad na din ng ibang mga bata, walang ibang hinangad si Stephen kundi magkaroon ng maraming kaibigan, makipaghalubilo sa iba, at maging isang normal na estudyante sa kanilang paaralan. Kasabay na dito ang pagtataka at pagkagulat ng ina ni B-Boy sa kanyang mga nalaman. Wala naman kasing nabanggit si Stephen sa amin na nabubuli siya sa school. Wala talaga kaming kaalam-alam na gano'n na pala talaga kalala yung problema niya. Araw-araw ding lumalala ang ginagawa nila sa akin. Yun, nasa isip ko lahat kaya't nahihirapan ako. Ayon kay Stephen, halos lahat ng uri ng pambubuli na gawa na nila sa kanya. Kinukuha ang baon niya at wala nang tinitira. Ginagamitan din siya ng masasama at masasakit na salita. Wala siyang magawa kundi ang tanggapin, manahimik na lamang. Paminsan daw, pag uwi niya galing sa school, ang iba sa mga kaklase niya ay pagtritripan siya at bububugin ng grupo ng walang kalaban-laban. Hindi niya rin kayang magsumbong dahil ayaw niyang matawag na duwag at bakla. Minsan, dumating sa isipan niya kung ano ba talaga ang kasalanan na gawa niya, kung bakit ayaw siya ng mga tao nasa paligid niya. Ayon sa kidagainstbullying.com.ph, 6 sa 10 estudyante ang nakararanas na ng pambubuli sa ating kapisanan sa taong 2009 hanggang sa kasalukuyan. Nakakaalarma nga talaga ang tumataas na kaso ng pambubuli. Katulad nga ng dinanas ni Stephen F. Camino at maging ng kanyang ina na nakadama ng pagkaawa at pag-aalala sa panganay niyang anak. Ando na yung ayaw na niyang mag-aral, nawala na siya ng gana, hanggang umabot sa puntong gusto na niyang magpakamatay. Hindi ko akalain na sa murang edad niya pumasok sa isip niya yung mga ganong bagay. Doon na kami na alarma. Ganun talaga kalala ang epekto ng pambubuli sa bata. Makuha niyang kitlin ang sarili niyang buhay. Malaki ang epekto ng bullying sa buhay ng biktima nito. Hindi lamang sa emosyonal aspeto, kundi pati na rin sa sosyal, mental, pisikal at maging sa moral na katangian ng isang tao. Walang magandang naidudulot ang bullying, kung kaya marapat lamang na iwasan at pagtuunan ito ng pansin. Kahit na walang batas kung ang bawat isa sa atin, kahit na walang batas ng bullying kung ang bawat isa sa atin ay may respeto sa kapwa, and then walang pambubuli na mangyayari sa lipunan, sa loob man ng ating bahay, sa labas man ng ating bahay, sa loob man ng paaralan o labas man ng paaralan, kung ang bawat isa ay may pagpapahalaga sa karapatang pantao ng kanilang kapwa. May mga tao talagang mapagtiis at nilalawakan na lang ang kanilang isip kahit na nahihirapan na. Isa na rito ay si Stephen at ang kanyang pamilya, na kahit na hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, ay mas lalo pang tumibay ang kanilang pananalig. Bagkus, itinuon na lang nila ang kanilang sarili sa mabuting pananaw ng buhay. Sa kabila ng lahat na ginawa nila sa akin, hindi ako nagalit o
og mantiman lang. Tinutuon ko na lang ang aking sarili isip sa iba pang bagay. Steph, pabayaan mo na lang kaya sila. Di ba, mahilig ka naman sa karate? Oo, Ituunan mo na lang kaya ang oras mo sa pagte-training ng taekwondo. siguro nga. Wala naman akong mapapala sa kanila. Nakipaglaban siya sa iba't ibang parte ng ating bansa. At sa kasalukuyan, isa siya sa pinakamagaling na martial art artist sa Mindanao sa kanyang dibisyon. Nagtagumpay at naguwi ng maraming parangal si B-Boy sa kanyang paaralan. Ang mga nambuli sa kanya ay hinangaan siya at ginawang inspirasyon dahil sa kanyang katatagan. Mabilis na pag-ikot ng mundo, kasabay ng mabilis na pagkatuto ng tao sa kung anumang bagay sa kanyang paligid, lumaganap din ang isang di pangkaraniwang suliranin na kung saan mga bata ang madalas na nabibiktima nito. Bunga marahil siguro ng inggit o di kaya paggaya nila sa mas matanda sa kanila. Maraming kabataan ang namulat sa bullying. Ang pambubuli ay isang masamang gawain at hindi hinihikayat na gawin ng kahit sino man. Kaya't kung ikaw ay binubuli o kung meron ka makakilala na nambubuli, marapat lamang na ipagbigay alam upang makatulong at makaiwas ng gulo. Ako po si Sarah Odingding at ito po ang Under Bullying Investigatory na nagsasabi ang bawat dokumentaryo ay isang pagtuklas.